Second reader. Sino ba? Si Daryl. Lahat naka-jeans eh. First reading. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinangangako ni Jesus na ipaladala niya ang Espiritu Santo upang gabayan ang mga apostol. Ginagabayan at binubuhay ng Espiritu Santo ang simbahan. Malinaw itong isinasaad ng mga apostol sa unang pagbasa. Hayaan natin pasukin ng Espiritu ng Diyos ang ating buhay at ipaalala ang mga katuruan ni Kristo. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po tayong lahat.
ipinagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin din. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At sa linggong ito, tayo rin ay gumaganap ng Flores de Mayo. Mga kapatid, nawa, sa paglalamisan ito, hindi natin yung dalangin ng ating mahal na Daring Maria na patuloy tayong patnubayan upang maganap natin ang utos ng Panginoong Kristo ng pag-ibig. Sa katahimikan ng ating mga puso, alinig po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pag-ibig. Sabay-sabay po tayo inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos At sa inyo mga kapatid, nagawa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga Daring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga taong pinag
Gawin mo sa masayang araw nito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, sabihin mo kaganap ng pagdiriwang na wagas upang sa aming inuusta ay lagi namin matupad sa gawa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa udyok ng Espiritu Santo, napagpasihan ng mga apostol na huwag nang atangan pa ang mga hentil na umanig sa Santa Iglesia ng iba pang pasanin, iban sa talagang kailangan. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang kapatid sa Antioquia upang makapagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama sina Pablo at Bernabe. At sinugal nila ang pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil at Antioquia sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing pili, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binagabat kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sinusugo man namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasyon namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop ng pinigpig. Huwag kayong makikiapi. Layuan niyo ang mga bagay at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
puso ko'y napupuri sa aking Panginoon. Ang lakas ko'y galing sa Diyos. Ako ay tumatawa sa mga kaaway na pupuri sa iyong mapagpalayang kamay. Iyong iniwasan ang sibat ng mga malalakas. Ngunit ang mga abay pinagkakatat. Ang mayroon ay nawawala. Ngunit ang ito ay pinupunan. Ako ay binibigyan ng mga anak. Ako ang kaganday ng buhay at kamatayan. Siya ang aking tagapagligtas, ang nagbibigay ng dalita at kayamanan, itinataas ang kawasan, kahirapan. Inaas lang mga bagay-ibig, ikaisa mga hari, sapagkat ang sanligan ng mundo ay sa Kanya, sa Kanya ay ang buong sanlibutan.
Sa ikalawang pagbasa, inilalarawan sa aklat ng pahayag ang bagong Jerusalem. Maringal at manini ang bagong bayang ito dahil ang ilaw at puso nito ay ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaninginan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas sa aspensil linaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 katigang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod, pagkat ang kalimihan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Magsalita. Sitayo po. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang naririnig ninyo, kundi sa Ama ang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susubuin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ko katulad ng ibibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pati po niyo mga kapatid niyo ng magandang hapon. At ngitian niyo na rin po ng bonggang-bongga. Kumusta na po kayo?
Ayos lang po kayo. Mabuti naman po. Ha? Mga kapatid, tayo ay nasa ika-6 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kung napakinggan po ninyo yung huling salita sa ating unang pagbasa. Ha? Ano po yung huling salita sa ating unang pagbasa? Nakinig po ba talaga kayo? Ano po yung unang salita? Huling salita? Sabi doon, paalam. Sabi niya ninyo, paalam. Ayaw kong sabihin yung katabi niyo paalam na. Ha? Mga kapatid, naranasan niyo bang magpaalam? O sino ang gusto ng mamaalam? Paano mo makikita yung isang tao ay nagpapaalam na? Ha? Kapag gumaganon daw, ha? Paano yung gumaganon? Diba yung mga namamaalam, may mga habilin-habilin na, no? Diba? Yung mga namamaalam, may mga, kaya pala ito nagbahabilin kasi yung mamamaalam mo siya. Di mo ba? Naalala ko yung kwento ng isang mayamang Chinese na negosyante. Marami siyang mga anak. No, dami niyang anak. At ang bawat anak niya ay binigyan niya ng iba't ibang tindahan. At pinamanahan niya ng iba't ibang tindahan. At nung siya ay mamamatay na, lahat ng kanyang mga anak nakapaligid sa kanya. No? Pero siguro mamatay. So, lahat ng mga nagmamahal sa iyo ay nakapaligid sa iyo habang ikaw ay namamatay. No? Gusto natin gano'n. Yung lahat ng nagmamahal sa iyo ay nakapaligid, no? Nakikinig sa iyong mga huling salita. Diba? Parang ang sarap mamatay ng gano'n. Pero itong negosyanteng ito, sa kanyang huling sandali ng mga hina, ay tinatawag niya yung kanyang mga anak, isa sa kanilang mga pangalan. No? At pagkatapos ng tawagin, yung kanyang mga anak sa kanilang mga pangalan, imbis na matuwa yung nanay, alam niyo kung anong sinabi niya? No? Pagkatapos niya tawagin ng lahat, sabi niya, bakit kayong lahat narito? Sino ang bantay sa tindahan? Ano? Mamamatay na lang, tindahan pa ang iniisip. No? Kayo kaya, pag namatay po kayo, ano kung iniisipin niyo yan? No? Naalala ko, nung batang mali pa po ako, hanggang ngayon naman, may mali pa rin po ako. Diba? Kapag umaalis yung nanay ko, no? Laging laging pagpupunta ng palengke, palagi yung merong habilin, palagi merong sinasabi, no? Oh, aalis ako ha, huwag mong iwanan yung huwag mong iwanan yung bukas yung pinto, ha? Huwag aalis ako, maglinis ka ng bahay. Di ba ganun yung mga nanay, no? Nang mamaalam kapag sila ay, may mga inaabin kapag sila ay aalis. At minsan, kapag umaalis yung nanay ko, umiiyak po ako, no? Kayo rin, naranasan niyo, di ba? Naging bata kayo. Kapag aalis yung nanay ninyo, pupunta sa palengke, talagang umiiyak kayo pag gusto niyo sumama. Naranasan niyo po yan? Sino po hindi nakaranas niyan, no? Kawawa naman po kayo kung hindi naranasan yan, ano? Di ba? Lahat naman tayo naging bata, may pinanganak ba dito paglabas malaki na agad? Wala naman, di ba? No? Dahil bata tayo naranasan natin yan. No? Kumakapit tayo sa laylayan ng palda ni nanay. Di ba? Tama ko, sige na, tama ko! Di ba? Talagang naglulumpas sa ito pang ganyan. Tapos, ano pang pagubag-loob ni nanay? Sige na, tumahimik ka na. Huwag ka mag-alala. Babalik na gano'n at pagbalik ko, may pasalubong ka. O, di ba? Pinapasalubungan tayo mula sa palengke. Ano yung mga madalas pinapasalubong natin mula sa palengke? Ha? Kakanin. Di ba? Suman. Ano pa? Yung kulay violet. Ha? Yung mahabang gano'n. Di ba? Tapos yung kulay dilaw na may kulay orange yun eh. Tinusok-tusok-tusok. 4 na piraso yun eh. No? Tapos matamis, di ba? 4 pa rin ba ngayon yun? O 3 na lang, no? Kaya anong nangyayari? Yung anak na dati umiiyak, biglang tatahan. At pagkatahan, maghihintay yan, hindi na kay nanay. Anong hihintayin niya? Yung pasalubong na ni nanay, no? Tagal mo naman, nanay. Diba?
Kuminsan naman, alam po ninyo, kapag yung bata talaga ayaw tumahan, no? Hindi masuhulan ng pasalubong, anong ginagawa niyo natin para makaalis? Parang pusa yung anak ng hindi ligaw, di ba? Mga kapatid, totoo si nanay, naligaw ka na. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Kristo ay namamaalam. Namamaalam siya sa kanyang mga minamahal na alagad. At sa kanyang pamamaalam, meron siyang habilin sa kanyang mga alagad. At itong habilin na ito ay hindi lang para sa kanyang mga alagad, kundi sa ating din lahat. Ano yung kanyang habilin? Kung talagang minamahal ninyo ko, tutuparin ninyo ang ating mga utos. Yan yung habilin niya sa atin. Ilang linggo na natin pinagninilayan yung utos ng Panginoon. Sabi sa simula, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo. Noong nakarang linggo ganun din, pinagnilayan din natin yung utos ng pag-ibig ng Diyos. At ngayong linggo, sabi na natin, Panginoong Jesucristo, kung talagang iniibig ninyo ako, sumunod kayo sa aking mga utos. Ganyan naman, di ba? Bakit ba tayo sumusunod sa utos ng ating mga magulang? Hindi dahil sumusunod lang tayo, kundi dahil sumusunod tayo kasi mahal natin ang ating mga magulang. Ganun din tayo sa Panginoon. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang habilin niya sa atin ay walang iba kundi sumunod sa kanyang utos, at ang utos ay walang iba kundi mag-ibigan tayo. Ngayon yung utos niya sa atin, walang iba kundi mag-ibigan. Mga kapatid, mahirap bang sumunod sa utos ng Diyos? No? Kung titignan mo, mag-ibigan. Pero bakit tayo nag-aaway-away din? No? Mga kapatid, nag-aaway-away, nagkapagpitan. Di po ba? Mga kapatid, alam ko ninyo, meron tayong dakilang huwaran ng taong sumunod sa utos ng Panginoon. Sino ito? Walang iba kundi ang ating mahal na Birheng Maria. No? Ngayong araw, nakikita ninyo, nakasuot sila ng iba't ibang larawan ng Birheng Maria. Ang Birheng Maria, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo, ay tahasang sumusunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang utos ng pag-ibig. Sapagkat ang buong buhay ng ating mahal na Birheng Maria ay walang iba kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala siyang ibang inisip na makapagbibigay kagalakan at kalwalhatian sa Diyos, kundi ang sumunod sa utos ng Diyos. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa simula't-simula pa, nung si Maria ay hirangin na magiging ina ng ating Panginoong Jesucristo, nakita na natin yung kanyang tahasang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At pagkatapos nun, ang buong buhay ni Maria ay tinalaga niya para sa kalooban ng Diyos. Si Maria, bagamat siya ay ina ng ating Panginoong Jesucristo, siya rin ang kauna-unahang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kauna-unahang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. No? At kung mayroong taong labis na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, ito ay walang iba kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Kung mayroong tao sa mundo na tunay at ganap na nagmamahal kay Jesus, walang iba kundi si Mama Mary. Kung kaya ganun na lang yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil mahal na mahal niya si Jesus. At sa pagmamahal niya kay Jesus, ipinakita niya yung tunay na pagmamahal sa Diyos. Kung si Maria nagawa niyang mahalin ang Diyos sa pagsunod sa kalooban nito, sana tayo din po. Tayo rin. Si Maria, simpleng tao katulad natin, pero tahasang sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo simpleng tao, sana din makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tumupod tayo sa utos ng Diyos, ang atas ng pag-ibig. Diba? Upang maipakita natin ang tunay na pagmamahal pagmamahal natin sa Diyos. Ito yung kanyang paalala sa atin. Ito yung kanyang tinatawag natin, yung kanyang habilin sa atin, ang pag-ibig. Hindi lang yan, mga kapatid. Di ba kapag ang umaalis
Hindi lang siya hahabilin. Meron pa siyang ibang ginagawa. Meron pa siyang remembrance. Di ba? May mga iniiwang alaala. Di po ba? Or paalala. Yung mga remembrance. At ano yung remembrance sa atin? Di ba? Yung, ano bang yung remembrance kapag umaalis yung mga mahal sa buhay? Remembrance, picture mo naman, para lagi kita may kita. Pag malungkot ako, picture mo kayo. Pag maraming daga, papakita ko maraming mawala ng daga. Di ba? Yung mga ganong remembrance. Pero si Kristo, ano ang kanyang remembrance sa atin? Napakinggan po natin sa ating Ebanghelyo, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang ating kapayapaan. Ang kapayapaan, ang paalala at tanging alaala na iniwan sa atin ng ating Panginoon si Kristo. Na tayong lahat ay mamuhay sa kapayapaan ng Diyos. Tanungin na natin ang ating sarili. Mapayapa ba ang buhay mo ngayon? Kasi mga kapatid, ang tunay na namumuhay sa kapayapaan ay yung taong sumusunod sa kanyang mga utos. Sumusunod sa utos ng Diyos. Di ba ang isang komunidad mapayapa kapag ang bawat membro ng komunidad ay sumusunod sa utos? Sumusunod sa ordinansa, sumusunod sa batas. Ang buong komunidad ay mapayapa. Gayun din sa ating pananampalataya. Ang ating buong buhay ay nagiging mapayapa kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Makikita mo mapayapa ang buhay mo kapag tinanggap mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Di po ba? Balikan natin yung buhay natin nung tayo ay hindi pa nagsisimba. Balikan natin yung buhay natin nung tayo ay hindi madalas nagdarasal. Balikan natin yung buhay natin nung mga pagkakataon nakalimot tayo sa Diyos. Di ba? Maraming pagkakataon nakakaramdam tayo ng pagkabalisa kasi malayo tayo sa Diyos. Maraming pagkakataon nakararamdam tayo ng takot kasi malayo tayo sa Diyos. Maraming pagkakataon nakakaramdam tayo ng pagdududa kasi malayo tayo sa Diyos. Maraming pagkakataon nakakaramdam tayo ng tigalig at pangamba kasi malayo tayo sa Diyos. Di po ba? Pero nung ikaw ay lumapit sa Diyos at nung tinanggap mo ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, lahat ay para bagang nagkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, pag sinabing kapayapaan, ibig ba sabihin nito, hindi na tayo makakaramdam ng kaguluhan sa buhay? Kapag sinabi bang kapayapaan, ibig sabihin ba ito, hindi na tayo makakaramdam ng kalungkutan sa buhay? Kapag sinabi bang kapayapaan, ibig sabihin nito, wala na tayong mga mabibigat pang isipin na gumugulo sa ating puso't isipan? Hindi po. Pag sinabing kapayapaan, sa gitna ng kaguluhan ng iyong isip at ng iyong puso, nakakaranas ka pa rin ng kapayapaan. Dahil nasa iyo ang presensya ng Diyos. Sa gitna ng iyong takot, nakakaranas ka pa rin ng kapayapaan sapagkat nasa iyo ang presensya ng Diyos. Mga kapatid, sa gitna ng pagsubok, kapag ikaw ay merong kapayapaan, merong presensya ng Diyos, makakaranas ka pa rin ng kapayapaan. Panghuli, mga kapatid, kapag ang isang tao ay umaalis, katulad ng aking kwento kanina, di ba? Mayroong dalang pasalubong. Ang ating Panginoon Kristo, sa kanyang pag-alis, ayaw niyang iwanan tayo na namumulila at nag-iisa. Kaya meron siyang pasalubong sa atin. At ano yung kanyang pasalubong? Ang Espiritu Santo. Pero di ba yung pasalubong, dala-dala yun ng taong dumalis sa kanyang pagbabalik. Pero sa ating Panginoon Kristo, advance siyang mag-isip eh. Kaya yung kanyang pasalubong, pinadala niya na, pinauna niya na, pina-LBC niya na. No? Ang Espiritu Santo.
Ibinigay na sa atin yung Espiritu Santo upang kahit wala siya sa ating piling, ramdam pa rin natin ang presensya ng Diyos. Upang kahit wala si Kristo at hindi natin siya nakikita, hindi natin maramdaman na tayo ay nag-iisa at namumulila sapagkat merong Espiritu Santo na siyang gumagabay sa bawat hakbang natin sa ating buhay. Merong Espiritu Santo na nagpapaunawa sa atin ng mga pangyayari sa ating buhay na kaugnay sa buhay ng Diyos. Merong Espiritu Santo na nagpapaalala sa atin saan? Sa mga mabubuting ginawa ng Diyos sa ating buhay. Merong Espiritu Santo na nagpapaalala sa atin ng aral ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo ay kasama natin upang turuan tayo ng maraming bagay at ipaalala sa atin ang mga mabubuting ginagawa sa atin ng Diyos at ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at kasama natin ang Diyos. Dahil sa Espiritu Santo, mga kapatid, tayo ay mas lalong naging malapit sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapalapit ng ating puso sa Diyos. At mas lalo tayong lumalapit sa puso ng Diyos dahil merong Birheng Maria na siyang malapit sa puso ni Kristo. At dahil si Maria ay malapit sa puso ni Kristo, si Maria at ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na naglalapit sa atin sa Diyos. Kaya hindi na tayo malayo sa Diyos. Tayo ay napakalapit sa Diyos. Abot kamay na natin ang Diyos. Mga kapatid, sana po, palaging sumata atin ang Espiritu Santo. Katulad ng mga alagad sa ating unang pagbasa. Sa unang pagbasa, bagamat makikita natin yung mga alagad ay kuspos, kinasiyan ng Espiritu Santo, nakaranas pa rin sila ng pagtatalo-talo. Diba? Sa ating unang pagbasa, mayroong pinagtataluhan yung mga alagad, sina Pablo, sina Bernabe, at iba pang mga nananampalataya. At ano yung kanilang pinagtatalunan? Gusto niyo malaman? Kung maliligtas daw ba ang mga support. Yun lang. Kung maliligtas daw ba ang mga hindi natulig. Mantakin niyo yan. Kaya ingat po sa mga hindi natulig. Summer ngayon, pwede pang humabol. Mga kapatid, kala natin simpleng usapin, pero para sa kanila, ito ay napakalaking usapin sapagkat sa panahon ni Moises, isa sa mga katuruan na upang ikaw ay mapabilang sa bayan ng Diyos, kailangan mong dumaan sa pagtutuli. Para bagang ito yung binyag natin ngayon. Upang ikaw ay mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, kailangan na ikaw ay dumaan sa pagtutuli. Pero dahil sa dumadami, yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, kaya nila ito pinag-usapan. Kailangan pa ba tayo bumuo na si Kristo ng bagong simbahan? Dahil bago na ang simbahan, hinihiwalay na nila yung sarili doon sa lumang kautusan. Sapagkat si Kristo ay gumawa na ng bagong kautusan. At ang utos ni Kristo, dapat ang maghari ay ang pag-ibig. Sa mga susunod pang pagbasa, malalaman natin. Sa susunod na linggo, malalaman natin kung ano yung naganap doon sa usapin. Pero ang mahalaga dito, sa gitna ng kanilang pagtatalo-talo, sa gitna ng lahat ng mga nangyari sa kanila, merong Espiritu Santo na nagbuklod sa kanila upang magkaroon ng kasagutan yung kanilang mga kailangan sagutin na pag-usap. Mga kapatid, kaya ang ating Panginoon Kristo ay nagsasabi sa atin na tumupad sa kanyang mga utos sapagkat nais ni Kristo tayong lahat ay mapabilang sa kanyang bagong lungsod, sa kanyang bagong bayan. At ang bagong bayan na napakinggan natin sa ating kalawang pagbasa ng lungsod ng bagong Jerusalem na bumababa sa langit ay ang Jerusalem na pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos. At sino itong bagong Jerusalem? Tayo po.
No? Tayo ng mga bagong bayan ng Diyos, ang bagong Jerusalem, na dapat naghahari sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang naghahari sa puso ko ngayon? No, bilang bagong bayan ng Diyos, dapat ang naghahari sa puso natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi doon, walang templo sa gitna ng bagong lungsod sapagkat ang Diyos na mismo ang siyang pinaka-templo. At ang templo ito ay naliliwanagan, no, ng Diyos. No? Naliliwanagan, nakakasihan ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, makikita natin, no, walang templo. At itinuturo sa atin ni San Pablo na tayo, ang ating katawan, ay bagong templo din. Ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. At bilang templo ng Espiritu Santo, dapat sa puso natin naghahari ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat tayo ang bagong bayan na hinirang ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtupad natin sa Kanyang mga utos. Upang nang sa gayon, manahan sa atin ang Diyos, sumaatin ang Diyos, at paghalian tayo ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay patuloy na makapamuhay sa kapayapaang dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Magsitayin po tayo, sumasampalataya ako Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang kay tatlong araw ng buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at buong sa mga bubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na isugod niya ang Espiritu Santo upang tayo gabayan at paalalahanan ng mga turo ng Panginoon. Ating sabitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Espiritu Santo si Papa Francisco sa pamumuno niya sa simbahan at pagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong nabihag ng materialismo. Manalangin tayo. Magsumikap nawa ang mga bagong halal na pinuno ng bayan na tumulong sa paghilom ng mga sugat ng pagkakawatak-watak na sanhi ng politika. Manalangin tayo. Maging bukas nawa ang kabataan sa mga turo ni Kristo at maging daan din sila ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Pagpalain at ingatan nawa ng Panginoon ang mga pulis at sundalong nagsusulong at nangangalaga sa kapayapaang hatid niya sa atin. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni na Rachel Macalino, Bemarina Uy, Clarice Acad, John Cordon, Margaret Calianta, Roby Albarracin, Felizardo Romano, Christine Umali at Kichi Mingoa. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kailangan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kailangan ng iyong mga anak na buong kababaang loob na nagsisumamo sa iyo sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Atin pong ialay ang ating mga handog sa dambalan ng Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming dalikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga palatanging kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagdapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piling ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang aming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ng anak mong kinulugan. Ito ang nilunggating ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang gambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na itinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinadalihan niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaaral namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang halis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming obispo at kanto ng kapalian. Alalahanin mo din ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Din ng lahat ng mga pumanay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagminapatin sa aming lahat na makasagad sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, si Santiago, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikarangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpal sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Kayo po. Magsiyo po muna. Magandang gabi po sa ating lahat. Bilang pagtatapos po ng pagdiriwang natin ng buwan ng Mayo o buwan na alay natin para kay Maria, ay gaganapin po natin ngayon ang pag-aali ng ating mga bulaklak sa natatanging bulaklak ng Mayo, ang ating inang si Maria. Ito po ay pangungunahan ng pagkukorona at pagsasabit ng medalyon sa pangunguna po ng ating Hermano Mayor John Louis Cueto at Hermano Mayor Azazel Gallardo. At para po sa pag-aalay ng ating mga bulaklak, ito po ay pangungunahan ni Father EJ, susundan po ng ating mga nagsagala at susunod po tayong lahat.
Itayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay mong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bumong masagana ng dulot mong pagligtas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpal sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa pananamisang ito at lahat ng mga kabataan, lahat ng mga nagpunyagit at pakahirap sa ating Flores de Maria. Maraming salamat sa inyong lahat at nagkaroon ng maganda at makabuluhang pagdiriwang para sa ating mahalaga na yung Maria. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan naman po natin sila. Ngayon, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-alay at lalatigit sa inyo ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. magsiyo po kayo habang itinagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpalal, sugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang ibinigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, kumain kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Salamat sa Diyos.